Weekend na naman po at pumasok na tayo sa buwan ng Agosto. Isang buwan na lang, Berber months na naman. Napakabilis po talaga ng panahon. Pero alam nyo, gustong-gusto ko na pagkatapos ng August, September na. Dahil dito sa bahay namin, September 1, eksakto, makakarinig ka na ng Christmas songs. Kasi kapag nakakarinig po ako ng mga awiting pamasko, laging sumasagi sa isipan ko na meron pang pag-asa. Pag-asa na kahit na anong dilim ang pinagdadaanan natin ngayon, sa dami ng mga naninira kay President Bongbong Marcos, magkakaroon din po ng liwanag. Mawawala din po, mawawipe out ng mga naninira sa gobyernong ito. Pero hindi ko po sinasabing lahat kasi kailangan din po natin ng merong pumupuna sa gobyerno natin. Pero iba po kasi yung pamumuna kesa sa paninira na ginagawa ng kampo ni Sara Duterte. So yung aking panalangin ngayong papalapit na ang Pasko, starting September 1, na matapos na lahat ng paninirang ito at malagay sa dapat kalagyan yung mga taong involved sa paninira sa ating mahal na presidente at sa gobyerno ito. Dahil kapag sinisiraan mo ang presidente ng Pilipinas, sinisiraan mo ang bansa, sinisiraan mo ang buong sambayan ng Pilipino. Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome back to my channel. At dahil weekend po ngayon, chill-chill lang tayo. Meron po ako mga kinumpile na mga video clips, mga kadramahan sa mundo ng politika. So panoorin po natin ang mga video ito at kayo na ang magbigay ng sarili nyong komento, opinion o reaksyon. Simulan po natin kay Senate President Chis Escudero. Doon po sa video niya kung saan sinabi niya na hindi porke siya ang Senate President, siya na ang may hawak ng lahat ng desisyon ng Senado. Uy, utuin naman tayo nitong si Chis Escudero. Hindi porke tagapangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also, after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang panahon. Okay. Sa tingin ni Chis Escudero, mauuto pa niya ang sambayan ng Pilipino? Kitang-kita po natin mula nung hindi siya sumunod sa konstitusyon at bigyan niya ng ibang kahulugan ang salitang forthwith. Pakinggan po natin itong speech ni Maria Serena Jokno sa isang pagtatapos sa UP. Ang ating pamantayan sa UP ay all or nothing. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, at binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas o dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Batch 2025. Hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan. Remember this, if money is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. The quickest way to riches, as we have seen,
is to take shortcuts, align with the powerful, and exploit other human beings. But true achievement emanates from your knowledge and talent, coupled with a profound sense of humanity. Batch 2025, I wish each of you a happy, exciting, and meaningful future. Share your gift with others. Give your gift away with joy. Mabuhay at maraming salamat. Ayan, sapol na sapol si Chis Escudero. Kasi akala nila, silang nasa Senado, kapag andun sila sa loob ng Senate Hall, sila na lang ang nakakakita ng kanilang mga galawan. Yung mga taong yan, dahil sila ay mga government officials, para silang nasa fish tank, nasa aquarium, na bawat kilos at galaw nila ay nakikita po ng taong bayan. So kahit na anong gawin nilang pang-uuto, hindi na po nila mabibilog ang isipan natin. So kay Chis Escudero, bahala na ang publiko ang humatol sa'yo. Sunod po natin itong pagkakatalaga kay Senator Robin Padilla bilang Chair on Constitutional Amendments na dating hinawakan ni late Senator Miriam Defensor Santiago. Mr. President, I move that we elect Senator Robin Hood Padilla as Chairperson of the Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. So moved, Mr. President. Any objection? There being none, Senator Padilla is so elected. O hindi ba naman, itong si Joel Villanueva, hindi ko po minimenos ang kakayahan ni Robin Padilla kung meron man. Pero parang italaga siya dyan sa constitutional amendments? Ay nako, kayo na pong bahalang humusga. Nararapat ba si Robin Padilla para sa posisyon na yan? Sana binigyan na lang siya ng ibang posisyon. Pero ito, constitutional amendments? At dahil nasa Senado na rin lang tayo, pakinggan po natin itong si Senator Jinggoy Estrada kung ano yung stand niya dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Sabihin natin, to abide by the ruling. To abide by the ruling. Mga 19 to 20. Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Identify dahil based on Una-una sa body language nila, pangalawa sa salita nila, malatama naman kung sino. So parang pinalalabas ni Jinggoy Estrada na majority dahil 19 to 20 senators daw ang sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Na pinalagan naman ni Senator Erwin Tulfo. Ako? Sir, tatanungin mo? Dapat tuloy. Diba? Tuloy natin. Kasi nagantay na yung mga tao eh. Wala na pag-usapan namin kahapon doon, pero there's no such resolution. Pag ang napag-usapan namin, humingi yung minority ng hanggang August 6 para ma-review. Sabi ni Senator Ping, kayo mga lawyer, okay lang kayo. Senator Kiko, Senator Pia, paano kami mga civilian? 98 pages. So, pumayag. Pumayag din si Senator Marcoleta. Actually, Senator Marcoleta wants it kahapon. Finish. Pero nakiusap ang minority, bigyan nyo kami ng chance para ma-review. Pumayag po sila Senator Marcoleta. At meron pang isang senador na hindi ayon sa sinabi ni Senator Jinggoy Estrada. Nung sinabi ni Jinggoy na karamihan ng sentimiento ng mga kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Ang liwanag naman, sinabi ng Supreme Court na wala na kaming jurisdiction. Na sinalungat naman ni Senator Tito Soto nung sinabi nitong perhaps that is his opinion because most of us have not heard the flaws and questionable points in the Supreme Court decision. Let us wait and see. So, senador versus senador. Lumalabas na tuloy na ang Senado ay parang komedya na lamang. So, magkakasalungat ang opinyon ng mga senador natin para tuloy nagkakaroon ng bardagulan kung sino sa kanila ang masusunod. Matuloy ba ang impeachment trial o hindi? Parang nangyayari sa kampo ng mga DDS vloggers. Sila-sila nag-aaway. Tulad ni Maharlika at ni Banat Bay.
Ikaw ay totoo Duterte supporter. Kung totoo ka, putang ina ka, tumahimik ka na. Bakit? Naiiskandalo na si Tatay Digong. Tumahimik ka na dahil inuungkat mo na yung buhay ni Pangulong Duterte. O hindi ba? Ano kayang gustong palabasin ng mga vloggers na to? Kung sino sa kanila ang loyal kay former President Rodrigo Duterte? Alam niya naman si Maharlika kung sino-sino inaaway niya kahit na mga kakampi niya ng mga DDS. Dahil bukod kay Banat Bay, meron pa siyang ibang inaaway. At ito, tungkol sa pera. Ano ang gagawin na mahal daw nila si Pangulong Duterte? Mangongolekta na lang kayo ng donasyon, magpapanran, magpaparali, manghihingi ng pera sa mga OFW, piso-piso para sa paglabas ni Pangulong Duterte. Isa po yung pang-scam. Isa yung kadyutahan. I'm going to release all your solicitation letters, Maharlika, Ate Binag. Kayo ang mahilig magsulisit. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. So kung nag-aawayan na ang mga vloggers nila, aba kahit na sa kampo, sa mga abogado ni former president, nagkakaroon na rin ng bangayan. Ito ay sa pagitan ni Attorney Kaufman at ni Attorney Roque. May statement po na ayon di umano kay Attorney Kaufman na mas gusto na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik ka na sa Pilipinas, harapin mo yung mga kaso mo doon. Ano pa reaction niyo doon? Well, unang-una po, no? Nagtataka ako na nabanggit yan ni Mr. Kaufman kasi ang sinabi ni Kong Pulong, wika daw ni Tatay Digong, pag siya'y makalabas, akong unang-unang taong hanapin niya. Nais kong makita niya ako dito sa dahig kung siya man ay makakalaya. Pangalawa, pagpasensyahin na po, pero ako po'y may isang salita. Sinabi ko po na hindi ako aalis ng dahig na hindi kasama si Tatay Digong. Paninindigan ko po yan. Kalat ka rin na nila ako kung gusto nila paalis dito sa dahig, pero hanggang hindi kasama si Tatay Digong, di po tayo aalis sa dahig. So putulin ko po muna ang ating video ngayon. Ituloy na lang po natin sa part 2. Diyos, ti Agnina.